Sa paglipas ng panahon, madaming pagbabago ang nagaganap sa mundo. Pero alam mo, sa mga pagbabagong ito, marami tayong natututunan. Kaya huwag kang manghinayang sa paglipas ng panahon at lagi mong piliin ang maging masaya. Gawin mo lahat ng gusto mo at huwag mong bigyan ng limitasyon ng sarili mo upang sa pagdating mo sa dulo, wala kang pagsisihan dahil ginawa mong lahat ng magpapasaya at bubuo sa pagkatao mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Bakit ganun? Nakakatatlong halik na ako pero hindi pa din nagigising si Rafael. Ano bang dapat kong gawin? Naguguluhan tuloy ako. Rafael, uy, gising na. 3 linggo ka na nakahiga dyan. Ay naku, paano ba to? Paano ka ba magigising? Ang hirap mong gisingin. Kaya ito, habang nag-iisip ako, hinawakan kong kamay ni Rafael. Ito ba? Napakalambot ng kanyang mga kamay. Walang kalyo eh. Kaya ito, hawak ko lang ang kamay niya habang nag-iisip ako. At sa paglipas ng bawat sandali, nakatitig lang ako sa mukha ni Rafael. Pinagmamasdan ko lang siya habang natutulog. Rafael, gising na. Miss ka na ng tatay mo. Ay naku, kahit kausapin ko siya, di naman niya ako naririnig. Teka nga, hahalikan ko ulit. Kaya ito, hinalikan ko ulit sa labi si Rafael. At matapos ang halik na ginawa ko, pinagmasdan ko lang ulit siya. Kaya lang, di pa din talaga nagigising. At eto, biglang dumating si tatay. Kasama ang tatay ni Rafael. Nak, tara na. Baka gabihin tayo. Tatay, maaga pa naman. Dito na muna tayo. Anak, traffic ngayon. Tara na para makapagpahinga ka na din. Iho, Noah. Kapag nagising ng anak ko, ipapakilala kita. Sige po, Manong. Pwede ko po bang makuha ang number nyo? Sige, Noah. Kaya lang di ko kabisado ang number ko. Yung sayo na lang ang kukunin ko. Kaya ito, ibinigay ko na kaagad kay Manong ang number ko. At ito, alis na ako kahit ayoko pa. Nalungkot tuloy ako. Pero okay na din siguro ang mga nangyari. Ang mahalaga, natagpuan ko na si Rafael. Kaya lang, paano siya magigising? Kaya ito, pagkaalis namin ni tatay sa ospital, na-traffic talaga kami ng sobra. At nang makauwi kami, madilim na. Pagkarating ko, dumiretso ko kaagad sa silid ko. Kaya lang bakit ganito? Nakakaalat sa sahig ang mga piraso ng salamin. Unti-unti nang nauubos ang salamin. Teka lang, nasaan na si Rafael? Kaya ito, humarap ako sa natitirang bahagi ng salamin. Halos paubos na ang salamin, pero nasan si Rafael? Rafael, nasan ka?
Magpakita ka. Wika ko kaya lang. Walang sumasagot. Anong nangyari sa kanya? Asa na si Rafael? Rafael, uy, andiyan ka pa ba? May maganda akong balita sa'yo. Nakita ko na yung katawan mo. Wika ko tapos eto. Bigla akong may naaninag sa loob ng salamin. Nakita ko si Rafael. Nakangiti siya at eto. Nagsimula na kaming mag-usap. Rafael, nakita na kita. Nasa ospital ka. Nakilala ko na ang tatay mo. At saka, pinilit talaga kitang gisingin sa ospital. Kaya lang, hindi ka nagigising. Noah, salamat at natagpuan mo na ako. Kaya lang, di na yata ako makakabalik sa katawan ko. Parang, malapit na akong mawala dito sa mundo. Rafael naman Ngayon pa ba tayo susuko? Huwag kang mag-alala. Makakabalik ka. Basta, magtiwala ka. Noah, hindi ko alam. Pero kapag nawala na ako, pakisabi kay tatay na mahal ko siya. Rafael, uy, hindi pwede. Hindi ako papayag na mawala ka. Noah, okay na ako. Baka siguro hanggang dito na lang talagang kapalaran ko. Tsaka alam mo, masaya ako na nakilala kita. Pakiusap, Noah. Lagi mong babantayan si Papa. Bisitahin mo palagi. Rafael, hindi ka pwedeng mawala. Hindi pwede yun. Nakakainis ka. Iwanan mo na lang ba ako? Noah, tanggap ko na. Agad dito na lang ako. Mag-iingat ka palagi. At saka si Papa, pakisabi na lang na mahal ko siya. Rafael, please, huwag kang mawala. Mahal na mahal kita. Noah, mahal din kita. Sana mapatawad mo ko. Paalam. Matapos sabihin ni Rafael ang salitang yun, biglang nabasag na ng tuluyan ang salamin. Nahulog sa sahig lahat ng piraso nito. At si Rafael, nawala na ng tuluyan sa paningin ko. Natulala at di na lang talaga ako nakapagsalita. Bakit ganun? Ang sakit isipin na nawala na lang bigla si Rafael. Napakadaya niya. Bakit niya ako iniwan? Umaagos na lang talaga ang luha sa mga mata ko. Luhang walang tigil sa pagpatak. Kasi naman, ang sakit ng nararamdaman ko. Nagsisikip ang dibdib ko at parang nawalan na ako ng ganang mabuhay sa mundo. Anak, anong nangyari? Wika ni tatay na niyakap ako kaagad pagkakita sa akin. Anak, anong nangyari? Bakit umiiyak ka? Uy, anak, magsalita ka. Sabihin mo ang problema mo. Huwag mong sarilinin. Tatay, wala na siya. Ha? Sinong siya? Sinong wala na? Si Rafael. Iniwan na niya ako. Wika ko kay tatay. Tapos ito, biglang nagring ang telepono ko na sinagot naman kaagad ni tatay. Sobrang lungkot ko talaga sa mga oras na to. Wala na si Rafael.
Mabubulok na lang siya dun sa ospital kasi di na nakabalik ang kaluluwa niya. Nak, tumawag yung tatay ni Rafael. Nagising na daw yung anak niya.